Isang local recruiter po ang aking tita. Trabaho nito ang maghanap sa mga probinsya ng mga nais magtrabaho dito po sa may Maynila. Katulad na lamang ng pagiging kasambahay, labandera, kusinera, chismosa, hardinero o tagamaneho. Kaya ito ang madalas na nakababad sa pagbibiyahe ng balikan mula probinsya pabalik ng Maynila. At isang araw, dakong hapon, kasulukuyan akong nagwawalis noon sa may tapat ng bahay nang matanaw ko ang paparating na si Tiyang Perlita at may mga kasama. Kaya agad akong pumasok ng bahay para ipagbigay alam agad ito sa aking tiyuhin. Pero napapakamot naman si Tiyo Piping dahil ikanito ng pabulong sa may tiyahin ko. Diyos mio naman, Perlita. Ano ka mo? Bakit dito? Bakit hindi na lang sa inyo? Wag, hindi pwede. Ang sikip-sikip na nga dito sa amin eh. Tapos, iniwan pa ni Pidong itong anak niya dito. Wala na magtrabaho ito sa may Saudi. Bakit naman dito? Wag, ayoko. Ay, grabe naman ito si Piping. Eh parang sandali lang naman, no? Eh kasi, may trangkaso kasi itong si Tonyo ko. Baka mahawaan pa ang mga to kung doon ko pa sa may bahay patutuloyin. Mahirap na, no? At baka pag naayos ko ang papeles ng mga yan sa agency, naku, pagkarating na mga yan doon, pagbitbit pa ng sakit ni Tonyo ko. Ay, tapos, ganun, tapos, Perlita naman. Eh, hindi naman pwedeng kung dito. Ang sikip na talaga namin dito eh. At saka kasi, ayan, ano naman ito? Nang may iniabot si Tiyang Perlita sa may kamay ni Tiyo Piping. At nang kanya naman itong silipin, ay napatampal ito sa kanyang noo. Anak ng... Ano to? Perlita, ano naman tingin mo sa akin, ha? Barangay Tanod? 50? Aba naman, kahit pakainin ko ng patuka ng manok yung mga bisita mo, eh kulang itong 50 mo. Buti sana kung kumakain niya ng hamog, tapos ipaglalatag ko pa yan dito. Tapos, aray ko, aray naman. Parang tanga din to eh. Aray ko, ayan. Manihimik ka lang, ayusin mo. Ninoy na yan ha. Ninoy. Ha? Wow, ha? Ninoy. Perlita naman, nakikita mo ba to? Kung si Ninoy nga, ang lungkot-lungkot dito. Ako pa kaya? Tingin mo, magiging masaya kaya ako sa may 500 mo? Aray ko. Ayan. Ayan. Tatlong ulo ng Marites. Manihimik ka lang. Agoy. Parang tanga din to si Pakang eh. Perlita naman eh. Ayusin mo kasi. Extra ka na nga lang dito sa kwento, nananakit ka pa eh. Che, paano ba naman? Parang sandali lang naman makikituloy yung mga alagang ipapasok ko eh. Anday pang arte. At saka, pagbalik ko naman babayaran ko yung mga ginastos nila dito, no? Weh, sinabi mo yan ha? Lilista ko lahat ng mga konsumo ng mga yan. Oo nga, kulit dito. Ito, ano bang tingin mo sa akin, ha? 4? Oh, sir. Teka. Girls, mga dalagang bukid, hali kayo. Pasok mga perlat. Pasok! Go! At dito, maayos na ipinakilala ni Tiyang Perlita ang isang babae na ang edad ay nasa gitna ng 40 at 50. Mahaba ang buhok, ang katawan ay may hubog. Piping? Siya nga pala. Ito nga pala si... Him. Aray, Perlita Aray ko naman, Mercy. Aray, parang pinapakilala lang eh. Anong pakiram ko? Bakit kailangan may touching? Abay, siyempre no. Pinapakilala lang nga. Ganun. Pakilala ba? O siya, sige. Ayan. Mag-fist bump kayo. O kaya, apir-apir.
Kailangan talaga may kabayan. Ay, naku, Diyos ko, Mercedes. Ano yan? Apakasilosa match mo naman, ha? Asus! Peace bump, peace bump. Awu! Naku, Perlita. Huwag mo akong inaano dyan, ha? Baka yung gusto mo ang ipis bump ko. Sige, subukan mo ako. Subukan mo ako. Piping, Piping, Piping. Itali mo nga yung chihuahua mo. Itali mo. Pumapatol ako sa buong aso. Na agad namang pinakalma ng aking tiyuhin sila Tiyang Perlita at Tiyang Mercy. Saka tinawag na ang ikalawang bisita. Isang babae na tila naglalaro ang edad sa 30 pa 40. Na agad na inistema ito ni Tiyang Mercy at Chukiping, ang tahimik na babaeng nakatayo sa may harapan ng pinto. Subalit, nakayuko lamang ito at hindi kumikibo. Perlita, mabuti pa itong bisita mo. Marunong mahiya. Hindi ka tulad mo. Kaso, baka naman, pagka-stiff-neck ka naman yan. Iring, may lahing hapon ka ba? At kanina ka pa nakayuko. Halika, pasok. Umarili ka. Pasok, pasok. Ngunit, sandaling sumulyap ang babae sa kanila. Saka muli itong yumuko at napatingin sa may nakabaliktad na walis tingting na nasa may gilid ng pintuan. Ang walis tingting na aking naiwan dahil sa labis sa pagmamadali. Ikaw talaga bata ka. Tanggalin mo ka kasi yung nakaharang sa may pinto. At baka nahihiyang ipasok ang tsinelas. At nais pa mo nang magpagpag ng paa. Hindi ka tulad ng isa dyan. Nakakapal ng muka. Ay, grabe siya, oh. Huwag ka nang umarte, Perlita. Sorry naman. Huwag mo nang umarin yung pangit na step-in mo. Samantalang kanino mo pa kinakaskas yun sa may sala ko. Tura nito, pangit pang pumili ng kulay. Piping! Piping! Bakit kaya ganun, no? Masyadong mataray yata yung nakuhaan yung katulong dito. Ay! Dala ulit to, ah. Siya, iabot mo sa akin yung walis tingting. At may papabuhin ako dito. Kakaibuhin ko yan sa babaeng ito. Sorry na, Mercedes. Nagbibiro lang naman eh. Ito naman, oh. Next time kasi mag-uniform ka. At matapos ang maikling pahabol na habilin, ay tumuloy na ito. Lumipas ang ilang araw. Banayad naman ang lahat. At ang mga bisita ay maayos na pinakitunguhan. Pero dahil pinalaki ako ng tatay ko na maging mapanuri, ay hindi ko maiwasan ang maging matalas. Na sa aking pagiging tahimik ay palagi pa rin akong nakamasid. Dahil dito, madalas, hindi ko maiwasang mapansin ang kakaibang ikinikilos ng isa sa aming mga bisita. Sapagkat, lingid man ito sa aking tiyuhin at tiyahin, ay nagtataka ako kung bakit palagi ko itong inaabutang gising ang isa sa aming mga bisita. Natawagin na lamang natin siya sa pangalang Elena. Kabaliktaran ito ng kanyang kasama na madalas kasundo ni Tiyang Mercy na palaging kausap at tumutulong sa mga gawain. Pero itong si Elena ay sadyang kakaiba. Dahil bukod sa palagi itong naaabutang gising sa hating gabi, ay may kakaiba itong sariling gawi. Sapagkat sa tuwing matapos kong magpakain ng mga manok sa may likod bahay, nakikita ko itong ilang sandaling lumuluhod sa may lupa. Wari, nagdadasal ng taimtim. Ano ka mo? Ikaw talaga bata ka, oh. Eh baka naman eh.
may lahi lang siyang Muslim. Naku, tigil-tigilan mo yan siya, no? Para kang tatay mo. Kaya madalas magkakuliti. Ha? Eh, bakit naman, Tiyo? Bakit naman nagkakuliti? Ha? Abay, malay ko. Siyang tanongin mo. Huwag ako, no? Hindi ko ginagawa yun. Hindi ako naniniwala sa sinabi ni Chopeping. Dahil sa tuwing naaabutan ko itong tila nagdarasal sa may likod bahay, ay hindi ko maiwasang pangilabutan. Sa tuwing naririnig ang mga hindi ko maunawaang mga salita na kanyang binubulalas, kasabay ng dahan-dahang pagyugyug ng katawan habang nakayuko at hinahagkan ang maduming lupa. At kung ito man ay normal na pagdarasal, ay bakit kinakailangan pa niyang magtago doon sa may likod bahay? Talagang nakapagtataka. Miyerkules at Biyernes, palagi ko itong naaabutan na bukod pa dito ay kapansin-pansin din na sa tuwing ito ay aming kinakausap, hindi ito marunong tumingin sa amin. Wari umiiwas. Sos, ginoo ka naman talaga siya, no? Eh baka naman talagang mahihain lang siya. Ganyan na ganyan din noon yung Chang Mercy mo eh. Naku, kala mo, nilagpasan si Maria Clara sa pagiging mayumi at mahihain. Pero tingnan mo naman ngayon, kung kumain eh, palaging nakataas ang paa. Hindi lang isa, dalawa pa. At kung sumungkal ng kanin, akala mo'y naagawan. Ha? Pero, Chopeping, parang kakaiba eh. Di tulad ng kasama niyang si Aling Melba. Marunong makisama. Paligsahan pa nga sila ni Chang Mercy eh, tuwing nagchichismisan sila. At saka... Tawagin mo na silang lahat. At tayo ka mo ay kakain na. At pati ang pinsan mong si Cecilia, kisigin mo na. Naku, anong oras na naman kaya umuwi yung batang yan? Bilisan mo ha. Bilisan mo. Pero, wala akong lakas ng loob na sabihin ang kalahati ng aking kwento sa aking tiyo. Sapagkat, bukod sa aking mga nabanggit, ay ilang beses ko din itong nakikita na siyang lumalabas tuwing gabi nang mag-isa. Balita ko pa sa aking pinsang babae. Isang gabi ay nagulat din siya nang makita niya itong dakong 4:00 nang patungo siya doon sa may banyo. Tahimik. Walang imik na nasa may madilim na sulok ng likod bahay. Nakita niya itong nakatayo na parabang ito ay may hinihintay. Naika na lamang niya ay baka naman siguro ito ay nagpapahangin lamang. Pero hindi. Duda ako. Dakong hapon. Nagkatumpukan sila Chang Mercy kasama si Aling Melba at ang babaeng si Elena doon sa may labas ng bahay. Abala silang naghihimay ng mga dahon ng malunggay na siyang gagamitin para sa aming hapunan. At syempre, hindi mawawala ang pinakamahalagang sangkap. Ang sinaunang kaugalian, ang pagkwentuhan ang buhay ng iba at pakialaman. Naku, hindi naman sa ganun. Ang sa akin lang naman, itong si Aling Tali ay talaga namang makiri. Oo, naku, saan pa nga ba niya itatanggi sa tuwing umaalis ang kanyang asawa para mamasada ay madalas nakikitang pumapasok sa kanya. Pumapasok sa kanilang bahay si kumpare. Naku, daturing ang palasimba.
May ginagawa palang himala. Oy, kaloka naman yung scoop mo, mother. Eh baka naman, Hilig lang nila ang mag-pray over. Bible study. ganun. Ha? Ano ka mo? Bible study? Naku! Ito pa ang latest. Mainit-init pa. Dahil nagdududa na ang kanyang asawa. Oy, mother, totoo ba yun? Nabiglang singit naman ng babaeng si Elena. Naika niya. Buntis. Buntis na ang kanilang kapitbahay. Dito ay matalim na napasulyap si Chang Mercy sa may babaeng si Elena dahil sa kanyang nasambit. Wari isang pagtingin na nakumpirma ang kanyang hinala. Tila matagal na din niya itong pinakikiramdaman. Naika nito ay Kismosa ka din ano? Patay-tahimik eh. Pero, matinik. Aba eh, paano mo naman nasabi? At paano mo naman nalaman? Aswang ka ba? Biro lamang ha, ang lakas kasi ng pang-amoy mo ining eh. Naku, ito kasi si Aling Tali. Napakakiri. pero ang malakas na tawa ni Chang Mercy ay mapapalitan ng masalimuot na pagkaguho ng kanyang mundo dahil isang gabi sa may gitna ng hapagkainan habang malutong na tumatawa si Chang Mercy ay hindi maiwasang mapansin ang walang gana sa pagkain na anak na babae. Kaya hindi na iwasang mapagsabihan na huwag na itong mapili sa pagkain. Pero natigilan ang lahat nang biglang muling sumingit ang tahimik na babaeng si Elena. Naika niya ay huwag daw pilitin ang ayaw kumain. Lalong-lalo na kung hindi ito ang kagustuhan ng nasa kanyang sinapupunan. Tila bomba, nanlaki ang mata ng aking tiyahin dahil sa kanyang narinig na ang kaninang malutong niyang pagtawa ay napalitan ng pagkadismaya. Bigla itong napatayo at buong lakas na ibinagsak ang kanyang nakakuyom na kamao sa may lamesa. Galit na galit, kunot noong bumaling ito sa aking pinsang lumuluha. Saka sinabing, Cecilia! Don't you dare lie to me! Are you pregnant? Wow! English! Ano? Umurong ka na! Nag-i-English na ang tiyang mo. Baka dumugo ang ilong mo. At saka, oh, shut up! Oh, God damn it! Agoy-gogoy to. Bakit pati ako nadamay? Tindik na buhay naman to. Buntot na nga lang ng isda yung ulam ko. Nadadamay pa. Cecilia! Umamin ka! At you stagnant water! Answer the phone! Pintian kang bata ka. At ako nadadamay sa'yo. at dahil usapang pamilya ay hindi ako nakialam. Minamasdan ko lamang sila sa walang tigil na pag-uusig sa kapusukan ng aking pinsan. Nasa edad nitong 16 ay napakaaga na nitong magiging ina. Samantalang ako na nasa edad 24, tanging pinoproblema ko ang mainam na kukuning kurso na siyang agad na sana'y makakatulong sa mga magulang ko. Pero sa gitna ng komosyon ay hindi naalis ang pagtingin ko sa may tahimik naming bisita na si Elena. Sapagkat papaano nga ba niya nalaman at nasabi na buntis
ang aking pinsan. Papaano? Isang gabi, katatapos ko lamang maghilamos mula sa paglilinis ng mga kulungan ng baboy at ako ay para matulog na. Napakatahimik, napakalamig. Pero hindi ako mapakali. Naika ko ay nasobrahan yata ako sa pagkuskus ng aking katawan dahil sa ginamit kong sabon na panlaba na aking pinangligo at nakakaramdam ako ng pagkaasiwa at pangangati. Bumangon na ako para pindutin ang buton ng ventilador. Nang biglang may narinig akong paglalangit-ngit. Mga kaluskos. Tunog sa may bubungan. Bago ito sa aking pandinig dahil may mga pusa man sa aming lugar ay hindi ganito kalakas ang kanilang nililikhang pagkalampag. At sa aking pag-aalala na baka ang kulungan ng baboy ay nadidistrungka at may makawala. Kaya wala na ako inaksayang oras at ako'y bumangon na. Pero ito po ang tagpong hindi ko makakalimutan. Sapagkat nang tunguhin ko ang likod bahay ay para lamang akong nananaginip dahil doon sa may bubungan ng kapitbahay nasaksihan ko ang dalawang nilalang na siyang nakasampa sa may itaas ng kabahayan. Wari magkaharapan, tila magsasalpukan. At sa pagtama ng liwanag mula sa bilog na buwan, nakilala ko ang isa na nasa may bubungan. At ito ang tahimik na babae na si Elena. Kaharap ang isang hindi malamang nilalang. Minasdan ko pang maigi ang mga pangyayari. Nakita ko na nakaamba sa Elena sa kung sino man na nasa may bubungan. Wari, handa niyang labanan ito. Galit na galit, maririnig ang kakaibang pinaghalong pag-angil ng aso at pusa sa may itaas ng bubungan. At akto na silang dalawa ay magsasalpukan. Nang biglang malakas na sumigok ang alaga naming baboy. Dito ay malakas akong napasigaw. Bumalikwas ako ng pagtakbo at bumangga-bangga sa kung saan-saan. Dahilan para lumikha ng mga ingay ng pagkakalampagan. Nagising na ang aking tiyuhin. Hawak ang kanyang matulis na itak. Lumabas ito at inabutan niya akong gumagapang papasok ng pintuan. Na dito ay inusisa niya ako kung ano ba ang nangyari. Pero sa labis na takot ko dahil sa aking nasaksihan, alam ko walang maniniwala sa aking ikukwento. Kaya tangi na lamang nasabi ko, yung mga baboy. Ano? Yung mga baboy. Anong meron? Yung mga baboy. Ano nangyari? Anong meron sa mga baboy? Sabihin mo. Sabihin mo. Nag-aaway. Ha? Nag-aaway. Ha? Nag-aaway po yung mga baboy. Ha? Ano ka mo? Nag-aaway. Dapat inawat mo. Tsaka, puro ka kalokohan. Gabing-gabi na. Mga trip mo talagang bata ka eh. Puro pambubulabog. Matulog ka na nga.
At magdinis ka ng katawan mo. Tsura nito. Baho-baho mo. Pasok dun sa loob. Pasok! Kinabukasan, hindi ko kinaya ang lahat. Nakadama ako ng mataas na lagnat. Hindi ko na lamang pinahalata at ikako na lamang ay pupunta lamang ako doon sa may talipapa. Pero dumiretso ako sa isang kilalang albularyo. At eksakto, pagbungad pa lamang, dinampot na agad ng matandang lalaki ang isang dakot ng pinaghalong mga dahon at balahibo. Lumapit ito sa katahimik na umusal at binugahan ako ng usok mula sa kanyang subong tabako. Saka sinabing, Iho, 50. "Ha? Anong 50? 50? Hindi mo ba nabasa? 50 pesos ang down payment. Hindi pa kasama ang 100 pisong consultation fee. Pagpasok mo, hindi ka pa marunong magbasa. Hindi." Nang maupo ako, ay parang alam na agad ng albularyo ang kanyang mga dapat gawin at batid na nito ang aking pagsadya. Dahil matapos niya akong pausukan at pahira ng mabangong lana mula sa aking bunbunan, noo, dibdib at mga kasukasuhan, ay sinabi nito, Aswang. Pero mukhang puti. Puting aswang ito. "Ha? Ano? Anong aswang? Anong puring aswang? Mistisahin?" Ang corner mo, tumimik ka. Pakinggan mo ako. Na ang ibig pala nitong sabihin ay may iba't ibang uri ng aswang, iba't ibang kategorya at klase. Na ika nito, may mga aswang na agresibo tulad ng mga bagito na kung tawagin ay yanggaw. Mga uri na sariwa pa lamang at hayok, walang kontrol sa sarili. Madalas ay mga hindi makapagpigil. At may mga klase naman ng mga aswang na kung tawagin ay mulat. Mga uri ng aswang na nakasanayan na ang natamasang sumpa sa kanilang katauhan. Kaya nila ang magtiis, humanap ng paraan o mga alternatibo para makasabay sa normal na buhay tao. Ngunit ang matindi ay ang mga veterano, mga lumang dugo, mga kung tawagin ay ipinanganak na aswang o nasa lahi na nila mismo, hindi katulad ng mga napasahan lamang o nahawaan tulad ng mga nayanggaw. Dahil itong mga veterano ay batid nila ang kanilang kakaibang katauhan, bihasa sa pagbabalat kayo o pagtatago ng kanilang totoong pagkatao. At nang aking maibahagi ang mga nasaksihan noong gabi, sandaling natahimik ang matanda. Naika nito, marahil ang bisita naming aswang ay tumatanaw ng mabuting loob sa aming pamamahay. Binabantayan ang kanyang paligid. Tila minarkahan niya itong teritoryo. Sapagkat Alam mo bata, may mga ugali ang mga nilalang na yan. Hindi sila umaaligid sa kanilang mismong paligid. Lumalayo ang mga ito para doon sila ay maglipana at kumambala, hindi sa mismong tinitirhan nila. nasa huling habilin nito, huwag pa rin daw akong magiging kampante. Lalo na kung ang isang aswang ay nakilala ko na.
Dahil magsisilbi sa kanila itong isang marka o pananda at ituturing ka sa buhay nila bilang isang malaking banta. Nangamba ako dahil dito. Hindi ko alam kung papaano kong sasabihin kina Tio Piping ang tungkol sa bagay na ito. Hindi ako naniniwala, kaya papaano pa kaya kung ako pa mismo ang magsasabi sa kanila nito. Napakahirap. Bago umuwi, tahimik akong minasahe ng albularyo. Nasa ilang paghaplos sa aking katawan ay hindi lalo ako makapaniwala na ang kaninang mataas kong lagnat ay tuluyan ng biglang nawala. Pero bago ako tuluyang umalis, hinawakan ako ng albularyo sa aking ulo. Saka tila umusal ito nang hindi maunawa ang orasyon. Tatang, para saan naman po yung ginagawa niyong orasyon? Ha? Eto ba? Pangontra yan. Pangontra. Ha? Pangontra? Pangontra naman po para saan? Para po ba yan dun sa may aswang? Ha? Hindi iho. Orasyon yan. Para magdagdag ka ng bayad. Extra tip ba? Nye. Nakaalis na nga. Bad trip naman to. Huwag ka na mag-alala, bata. Makampante ka. Makampante ka na. Sir Narrator, pagka-uwi ko po, parang saka ko lamang naunawaan ang huling salita ng albularyo na huwag na akong mag-aalala pa at makampante na. Dahil tila alam nito, wala na ang dalawang bisita na sila Aling Melba at ang babaeng si Elena. Wari nagkasalisi na sa aking pag-alis ay siya namang pagdating ni Tiyang Perlita para sunduin sila. Pero halos mapatid ang litid ni Tio Piping sa kakasigaw dahil nang bisitahin nito ang kulungan ng mga alaga niyang manok ay saka lamang nito nakita ang ilang labi ng walang buhay na kanyang mga alaga. Na dito ay saka ko lamang din naalala na oo nga, dahil sa tuwing kami ay kumakain, palaging malinis ang plato ng babaeng si Elena. Na minsan ay kunwari maglalagay lamang ito ng kakaunti. Ngunit hindi pa rin niya ito kinakain. Kung kaya, mas lalo tuloy ako naguluhan dahil ayon sa albularyo, ano ba talaga ang kanyang uri? Aswang na hayok o isang aswang na puti? Sa anong klase o kategorya ba siya nabibilang? Isa ba itong nilalang na napasahan lamang? O may dugo ng mga sinaunang lahi na hindi normal na tao? Hanggang dito na lamang po ang aking kwento dahil ang dulo lamang ng aking istorya. Ayon sa balita kay Tiyang Perlita ay hindi naman daw nagtagal sa kanilang pinapasukan ang babaeng si Elena. Mabilis din daw itong pinabalik sa kanilang probinsya ayon sa among pinasukan niya. Maraming salamat po, Pinoy Horror Encounters. Ikaw na sanang bahala mag-ayos nito at medyo magulo. Dama ko pa rin kasi yung kilabot tuwing naaalala ko. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat. At iyon nga po mga kaibigan, isang malupit na kwento mula sa ating tahimik na tagapakinig. Ang muli na naman nating natunghayan na sana po ay inyong nagustuhan at nakabawas
sa ating buhay na may kabigatan. Na kung inyo naman po itong nagustuhan ang ating naitampok na kwento, ay napakalaking bagay po ang inyong pagpindot ng like, pag-subscribe at pag-iiwan ng positibong mensahe. Maliit na abala lamang po pero napakalaking tulong para mas makapagpatuloy pa po tayo sa ating pagkukwentuhan. This is your one and only Kulas, your regular dose of Tagalog horror good vibes na nagsasabing, isulat mo ang buhay mo na parang lapis. Hanggat may pagkakataon kang burahin ang iyong mga pagkakamali, ay gawin mo. Isulat mo ang tama para sa iyong buhay. Pero ewan, bakit nga ba may mga taong kinakagat ang pambura ng lapis? Oo nga no, gulo-gulo. Yun lamang po, maraming salamat at magpapasalamat pa pong muli. Stay safe and fresh everyone, and stay awesome. Peace out.